Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan dyan, Miss TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang dun sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin yung for today's video, Yorme, walang kaarte-arte, abot kamay ng masang Pilipino. Yan guys, di ba? Ito yung kailangan talaga natin na isang leader. Di ba? Kahit sino guys, di ba? Nakita nyo naman sa mga vlog natin, kahit saan siya magpunta, dinudumog. Mapabata man yan, niyayakap. Mapamatanda man yan, niyayakap, pinahalikan, kinakamayan, pinapasaya. Talagang kahit saan siya magpunta. Kasi karamihan guys sa mga politician natin, di ba? Kung makita niyo, walang ganito halos na dinudumog ng taong bayan. Di ba? Kahit sa mga national mga national politics. Kasi nga parang hindi natin abot kamay sila eh. Lalo pa kung alam mo mayaman yung tao na yan. Di ba? Pag pumunta ka sa mga probinsya, di ba? Lalo na yung gobernador, hanggang ganun lang. Minsan sila na lang yung lumalapit na kumakamay. Pero yung yumayakap, tumitili, di ba? Alos kokonti lang yon. Meron din ganun, pero kokonti. Pero itong si Yorme iba eh. Iba guys. Talagang ramdam mo bilang isang ordinaryong tao na welcome ka. Di ba? Na sa tingin mo ay pagka lumapit ka sa kanya hindi ka mapapaya. Ganun na nga talaga nangyayari guys. Noon pa, ganyan siya kung mag-public service siya. Talagang abot kamay siya ng lahat. Na bukod doon, siyempre, bata pa lang siya. Napakagaling mag-isip, guys. Kakaiba at talagang walang kapagod-pagod. Kaya nga, bilis kilos siya, di ba? Talagang pag nagtrabaho siya, trabaho talaga, guys. Talagang binibigay niya sa tao kung anong kailangan. Kaya nga, lagi na siya nasabi nun, kailangan may gobyerno tayong nasasandalan. Diba? Kasi nga naman, bayad tayo ng bayad ng tax. Diba? Kakain ka sa Jollibee, may tax. Bibili ka sa 7-Eleven, may tax. Kung may motor ka, diba? Nagpapagas ka, may tax ka. At marami pang iba. Lahat halos nakatax tayo. Tapos yung serbisyo, napaka poor ang service ng ating gobyerno. Diba? Yung walang kamatayang problema sa eskwelahan. Sinolusyonan niya guys. Actually, si Yorme may solusyon na sa kakulangan ng eskwelahan sa ating bansa. Yun na nga pinagawa niyang world class public school na 10th floor, di ba? Fully air condition pa. Kasi pag nagpatayo ka ng building na ganong kataas, lalo na sa mga syudad na malalaking populasyon, malaking kabawasan yon sa ating kakulangan sa eskwelahan. Diba? Kasi nga, yan ang problema natin na hindi nasusolusyonan. Kasi kung pagawa ka ng eskwelahan, mga maliliit lang din, kukulangin pa rin yan. Kasi ang populasyon guys, palaki ng palaki, hindi naman pabawas ng pabawas. Diba? So, kailangan, mas marami yung naitatayo. Nasolusyonan na yan. Ang problema, hindi sa pinansin. Lalo na nung umupo na itong si BP Sara, at talagang hindi man lang pumasyal doon, di ba? Pinakita na ba? Parang na-inspire ko ito Di ba? Dapat mga ganun eh. Sana itong si Senador Angara na ngayon ni Deputy Secretary, pasyalan niya. Yun ang gusto, pasyalan niya yung mga pinagawa ni Yorme na world class public school. Kasi napakaganda. Di ba? Imagine mo, kahit umulan umaraw, basta wag lang lulubog sa kalsada guys, pwedeng pumasok yung bata, komportable, pati yung teacher. So, ibig sabihin, magkakaroon ng quality education. Kasi, wala ka ng problema sa room. Wala, diba? Kung mainit siya, naka-aircon naman, di ba? Jacket lang ang dadalhin mo, sabi nga ni Yorme. Di ba? Ganon din sa condominium na pinagawa niya. Mga dating squatter, ngayon, maayos. Malilinis, hindi nasisira, hindi kagaya ng mga pabahay ng gobyerno na wala pang isang taon, di na napapakinabangan, sira na yung CR, sira na yung dingding, walang tubig. Di ba?
Ganun po yung mga ordinaryong problema na hindi nasosolusyonan ng gobyerno. Pero si Yorme, nasolusyonan na nga. Kaya nga sayang kung siya yung nanalo guys, talagang itong pangalawang taon na to, marami na yung nagawa. Pero syempre, ganun talaga, di ba? So, ano pa, yung world class na ospital, pinagawa, bagong ospital ng Maynila. Di ba? Parang St. Luke's din. Bilis na! Para St. Luke's din. Kasi nga, tayo, sanay tayo pagka na-hospital tayo sa mga public hospital, sira-sira yung kama, kulang sa pasilidad, ang haba ng pila. Hanggang ngayon naman guys, talagang hirap ang taong bayad. Kumbaga, walang balik. Hindi sulit yung binabayad natin tax sa gobyerno kung walang political will ang nakaupo sa gobyerno. Hindi kagaya ni Isko, talagang pagpaala sa tao, ginagastosan niya. Quality talaga. Di ba? Hindi lang para magpatayo ka ng eskwela, ayos na, para makita ng taong bayan. Ito na, may naipatayo na, okay na. Pero hindi siya, di kalidad talaga guys. World class talaga. Yun ang gusto ko pang mangyari. Kaya dito sa Maynila, talagang ang laki ng pinagbago guys nitong ng Maynila nung umupo si Yorme. Yun nga, pag-alis niya, medyo tumahimik na. Nanahimik. Hindi naman natin sinasabing walang ginagawa itong si Hani Lacuna guys, meron naman, pero tumamlay ang kamay nilaan. Kaya sana guys, suportahan po natin, di ba? Malapit-lapit na yung filing ng certificate sa October, kaya ngayon pa lang i-promote na natin si Yorme, sama-sama po tayo. Alright, so hanggang dito lang po, abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much.